Sakton 3 years na tayo mga kabubog. Nung July 7 nga ay eksaktong 3 taon na tayo ay nag-ooperate ng junk shop. Mula nung kumuha tayo ng permit. At sa pagkakataong ito, isasalaysay ko sa inyo ang aking mga nasagupang mga pangyayari sa buong panahon sa loob ng 3 taon na pagninegosyo ko ng junk shop. Una nga dyan mga kabubog ay nung bago ako kumuha ng permit, napakalaki ng aking naubos. Halos inabot ng mahigit 100,000 bago ko na kumpleto lahat ng aking mga pangangailangan, mula sa DTI, sa City Hall, Mayor's Permit, sa BIR, yung sa DNR, CNC, halos umabot ng 100,000. At kada nakadalawang renew na ako kada taon ay halos 50,000 pagka nagre-renew ako. So naranasan din natin na halos hindi agad tayo nakapag-file ng income tax return sa BIR. Pero naayos na rin natin, halos yun 2 years, kasi nakapag-file tayo ay unang years lang, so yung sumunod ay hindi na natin na-file dahil nagka-problema tayo dun sa taga pag-file natin. At nasagupa rin natin yung nagpa-compute tayo ng bayarin sa City Hall. Nagpapabayad tayo, may tao tayong ay hindi ibinayad, halos 19,000. At ang nangyari, August na ako nakapagbayad, so may penalty na ang yung bayarin ko, inabot na halos ng 30,000, 25% penalty, kaya inabot ng ganun kalaki. Kaya marami tayong mga nasagupa, naranasan din nating mangutang, inabot ng halos 1,000,000 ang ating mga naging utang, dahil yung aking ipinagbibili ng sasakyan ay inutang ko lahat. Nakaranas din tayo na may mga kasosyo tayo na sa simula, pero ipinagbabalik na natin yung mga kasosyo natin, yung nagsisimula pa lang tayo. Nakaranas din tayo na manakawan ng kable ng kuryente, manakawan ng kable ng mga welding machine, manakawan ng battery, at yung ating pinagkakatiwalaan ng pera ay nakaranas din tayo na madispalkuhan. Halos naranasan natin noon ay nasa 45,000 ang nadispalko ng ating pinagtitiwalaan sa pera. Napakarami ng ating mga pinagdaanan. Nakaranas tayo, ilang beses tayo nakaranas na mahuli na unregistered ang sasakyan, 3 beses na yata. Napakamahal ng nauubos pagka nahuli ka ng unregistered, walang permit, walang seat belt, halos tapos nakaranas na rin tayong magpa-overhaul ng makina ng sasakyan na naputulan tayo ng sigunyal, halos mahigit 50,000 ang ating naubos. Nakaranas din tayo na biglang lalayasan ng tauhan na walang paalam. Yun ang ating mga maraming nag-apply sa atin. Yung iba tumagal, yung iba hindi tumagal, yung iba umalis nang walang paalam. Yung iba nakikiusap na tanggapin lang, ay gagawin ng best, pero hindi rin tumagal. Iba't iba ang ating mga nakasama sa loob ng 3 taon. Napakarami nating nakasamang tao. Nung una kami ay
limang pamilya dito bago kuan panahon ng pandemya. Subalit merong mga hindi tumagal at nakuan na sumuko, iniwanan tayo. Subalit may mga kasama tayo na hanggang sa ngayon ay kasama pa rin natin at nananatiling tapat sa atin, at sa awa ng Diyos sila ay mayroon na rin, kasi ang usapan namin doon sa aming mga kasama tulad ng aking barako ay kanila na yung barakong motor sa loob ng 10 taon. Kung makaka-10 taon sila sa akin, kanila na yon. Subalit ang nangyari ay wala pang 10 taon ay kumuha na rin sila ng sarili nilang hulugang motor at dalawa na yung naging sarili na barakong motor. Yun naman isang Skygo ko ay ganun din. Yung nakadalawa ng kuha nagkasarili ng dalawa ay ibinigay na niya doon sa isa. At yung isang yon ay may sarili na ring motor pa na isa pa. At yung motor na ibinigay ko sa kanya Skygo, ibinalik na niya sa akin. Ganon din yung pinagbigyan ko ng motor na Hoji, ang usapan doon 5 taon. Subalit kumuha na rin siya ng sarili niya at ibinalik na niya sa akin yung motor. Kaya yung dalawang motor napabalik na sa akin at yung isa ay nandun sa isa. Kaya yung tatlong tagapamili ko ay may kanya-kanya ng motor. At yung isa ko naman na bayaw na parang tinulungan ko siya maghulog doon sa kanyang sa kanyang motor dahil mababatak. So sinalo ko ng 1 taon at nung maluag-luag na uli sila ay ibinalik ko na hanggang sa nakakuha na rin sila ng sariling barako, may motor na rin. So sa makatwid, may kanya-kanya na kami halos magkakapatid na yung kasama ko sa simula sa loob ng 3 years, may kanya-kanyang pundar na sila. Yung mga pamilya na nanatili dito sa aking tabi, yung mga naniwala sa akin, yun namang na hindi naniwala sa akin, iniwan ako, ganun pa rin at walang pagbabago sa buhay nila. Ang mga may pagbabago lang ay yung mga naniwala sa akin na nananatili sa aking tabi. Sa ngayon, 2 na ang aking bodega, 2 na ang aking truck, at may mga alaga na rin akong baboy. Kahit papano ay yung 2 anak ko naman ay graduate na rin ng senior high at yung isa ay nagka-college. So ang daming nangyari sa loob ng 3 years. At awa ng Diyos ay monetize na rin ako sa Ito nga, na-monetize ako sa YouTube, na-monetize ako sa Facebook. Parehas ng sumasahod ako. 3 yung business na 4 yung business na sinimulan ko, pagja-junk shop, pagpa-farm at pagba-vlog at pagtitinda ng yero. Hindi ko lang nagawa yung pagtitinda ng yero dahil hindi na talaga kaya ng oras ko. Pero awa ng Diyos sa pagba-vlog ay na-monetize tayo sa Facebook at sa YouTube. At yun nga, kahit papano yung pagpa-farm natin ay medyo nagsasucess na tayo. Mahigit 40 na ang alaga kong baboy kasama yung mga biik. At ayun, yun yung hindi na lang namin na i-celebrate yung 3 years anniversary. Dahil lang sabi, sa loob ng unang 3 taon, diyan mo talaga masasagupa lahat ng mga pagsubok sa business. So yun lang muna.